Hi friends, good morning. Kamusta ang buhay-buhay? Maaga ngang iniwan sa akin ni mama itong bunso kong kapatid para alagaan ko muna kasi pupunta siya ng palengke at bibili siya ng pagkain ng baboy. At kasama niya din yung isa kong kapatid na papagupitan niya rin ng buhok. Dahil wala pa nga ang nanay nitong batang ito, kaya naman naisipan ko muna siyang bigyan ng snack. Pero parang yung aso yung nag-enjoy sa snack na binigay ko. Paano ba naman itong kapatid ko binigay ng binigay sa aso yung kanyang pagkain kasi parang hindi niya ang lasa nung snack. Pag-uwi nga nila mama, kaagad naman ako nag-asikaso ng aking sarili. Naligo nga muna ako bago ako kumain ng tanghalian. Dahil nga kada hapon yung aming OGT. At ito na nga ang aking ulam. Binigay yan sa akin kagabi ni mama. At ito pa, nakapagprito ako dito ng tilapia. Meron pa nga kami kagabing tirang at tsara, kaya ayan, inulam ko na rin. At sobrang nabusog po ako, thank you Lord. Pagkaalis ko nga po sa bahay, ay dumiretso muna ako dito sa wifi para makapag-upload ng aking vlog. Siyempre, feeling vlogger stress tayo, kaya ayan, mag-upload ng video. Kahit ilan lang yung nanonood at hindi pa nagla-like. Haha, charis! As long as masaya ako sa ginagawa ko, ipagpapatuloy ko lang tong pag-vlog ko. At yun nga, pagkatapos ko nga pong mag-upload ng video, naglakad na nga po ako papuntang Reyes. Mahigit kumulang di mabilang nga kung gaano katagal yung aking nilakad makarating lang sa stasyon ng tren. Dahil nga wala talagang nadaan na skate, kaya naglakad ako papunta sa stasyon ng tren. Dahil nga kung hindi ako maglakad papunta doon, ewan ko na lang kung makasakay pa ako ng skate. Mga 11 to 1 PM nga dito sa amin ay napakahirap magsakay ng skate. Kaya ayan, dapat magsakay ng tren ng 12. Para talagang hindi malate sa pupuntahan. Halos 15 to 20 minutes nga yung nilakad ko hanggang dito sa stasyon ng tren. O diba, napakalayo, napakahagardos na. Nagpulbo-pulbo at lip tint pa ako pag alis ng bahay. Pagdating ko dito, napakahagard ko na. Kapag nga sumasakay ako ng skate doon sa may sa amin, 10 piso lang yung binabayad ko hanggang bayan. Pero dito sa tren, 12 pesos yung bayad ng estudyante. Medyo madami-dami nga kaming pasahero dito kasi nga sa ganitong oras ay wala talagang nadaan na skate. Unang-unang lumabas sa pinto ay yung mga nakasakay na bababa bago kami makakapasok sa loob ng tren. Okay na din nga na dito ako sumakay sa tren kasi di aircon. Kasi nga dati yung train dito sa amin ay hindi siya aircon, na super init talaga kapag nasa loob ka. Pagkababa ko nga sa tren ay sumakay na lang ako ng padjak papunta dito sa OGT place namin. Dahil hindi ko talaga kakayanin yung sobrang init ng panahon ngayon. At na makumpleto na nga kami, nagsimula ng mag-orient sa Gido. Dahil nga electronics yung major namin sa pag-e-eduk, ay kailangan talaga namin mag-OGT sa mga electronics shop. 5 nga lang kaming estudyante dito na na-deploy at lahat pa kami ay babae. Pero mas okay na nga rin yun dahil mas matututukan kaming maturuan dito. Nahihiya pa nga sa amin si Sir Gido kasi nga yung space ng kanyang shop ay napakaliit lang talaga. At trapal lang ito sa labas. Pero okay lang yun sa amin kasi hindi naman kami mga arte. At may dumating nga dito na tricycle na parang jeep o jeep na parang tricycle. Basta yun na yun. Basta na-amaze lang kami sa design ng kanyang tricycle. Pagkatapos nga kaming may orient ni Sir Gido ay pinauwi niya na kami. Dahil na-explain na rin sa amin Sir Gido yung mga dapat naming malaman at yung mga dapat naming maaaring magawin. Pagdating ko nga dito sa sakayan ng skate ay wala pang laman na pasahero yung pila. Kaya naman nagbayad na ako doon sa pila kahit hindi naman doon ako sasakay. At magbabayad din ako dito ulit kapag bababa na ako. Kumbaga double pay na yung binayaran ko sa pamasahe. Dinoble ko na nga yung pamasahe ko kaysa naman magantay ako doon at tumagal ako ng 2 o 3 oras kakaantay. Dahil hindi nga umaalis yung pila na skate kapag hindi pa puno. Dahil sa isang araw parang nakakaisang pila lang sila. Bali 10 pasahero nga yung kasya dito. At 20 pesos nga yung bayad. Kaya sa 10 tao ay meron lang silang 200 pesos sa isang araw. Kaya talagang pinipilit nilang mapuno yung kanilang skate bago umalis o bumiyahe. Para naman kahit papaano ay may uwi sila sa kanilang mga pamilya. Bibihira na kasi yung mga pasahero dito sa may sa amin kasi nga may mga service na yung iba. At yung iba naman sa kalsada na lang dumadaan. Lalo na yung may mga motor at tricycle kaya napapadali yung pagbabiyahe nila. Tingnan nyo naman, napakaganda ng sikat ng araw kaya napakaganda ng tanawin dito sa amin. Ayun lamang po muna for today's video. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Support nyo naman po ako mga friends. Salamat! Bye-bye!